Hindi natin alam kung kailan tatama ang lindol. Kaya bilang paghahanda, nabuo ang device na kayang ma-detect ang tibay ng mga gusali at ma-monitor ang paggalaw nito. Tara, let's change the game! Sa isang iglap, pwedeng padapain ng lindol ang mga bahay, gusali at estruktura. Lalo kung tulad ng The Big One na hinog ng maranasan sa Pilipinas. Kung may paraan lang sana para matiyak ang tibay ng mga gusali at estruktura, gamit lang ang isang device. Pasok! USHR o Universal Structural Health Evaluation and Recording System. Taong 2016 ito sinimulang buuin ng civil engineer na si Dr. Francis Aldrin Uy, na matagumpay na natapos ang prototype 4 years after. This is one very good way to prepare yung ating mga infrastructures. It's very useful before, during, and after an earthquake. Nakatanggap ng 45 million pesos na funding mula sa Department of Science and Technology ang proyekto na nakaayon sa National Structural Code of the Philippines maging sa panuntunan ng Department of Public Works and Highways. Ang objective naman talaga ng USHR, simula't simula, is to make this technology accessible. Sa ngayon ay nasa 80 pribado at pampublikong mga estruktura na ang nakapagpakabit ng USHR. Makikita mo na makaka-prevent ka, ma-evacuate mo agad yung mga tao kasi mamamonitor niya agad kung may movement. Kasama sa dalawang pangunahing component ng USHR, ang accelerometer at ang web portal. At may sensor ang accelerometer na ikinakabit dun sa mga estruktura para sa collection ng data. Itong controller, nakakabit ito sa accelerometer at siya yung nagko-consolidate at nagpapasa ng data dito sa web portal. Pagdating dito natin ina-analyze yung structural integrity ng mga estruktura. So, if you guys are wondering kung para saan itong mga color-coded light signals na nandito sa web portal, pagdating natin sa green, meron ng event, may konti ng movement, pero safe pa rin. Pagdating naman natin sa orange, nakalagay dito, evacuate. Kasi medyo malakas na yung event or medyo significant yung event at malakas ang movement. At pagdating naman sa red, ito na, naabot na yung threshold o yung kakayaning movement lang ng building. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation pagdating sa structural health monitoring. The purpose of USHR is, number one, to minimize the community's vulnerability to natural disasters like earthquakes at higit sa lahat, to save lives. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sunod-sunod na pagsubok man ang kinaharap ng ating mga kapuso, palaging maaasahan at nakaagapay ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Bigyan sulyap muli ang mga projects ng GMA Kapuso Foundation sa loob ng mahigit 1 taon. Sa panahon man ng El Nino o nagbabadyang epekto ng malakas na La Nina, anumang unos at kalamidad, laging nakaalalay ang GMA Kapuso Foundation mula January 2023 hanggang July 2024, mahigit 260,000 na individual, katumbas ng 65,113 na pamilya ang nabigyan ng tulong sa ating Operation Bayanihan. Kabilang sa ating mga nahatira ng relief goods, hygiene kits at feeding program, ang mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon noong June 2023. Bulkang Kanlaon nitong Hunyo, magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur at malawakang oil spill sa Oriental Mindoro noong March 2023. Halos 9,000 katao naman ang nabigyan natin ng food packs sa magkakaibang sunog sa bansa. Nakapagpatayo rin tayo ng bago at matibay ng 50-meter steel hanging bridge sa Mabinay, Negros Oriental.
Kasalukuyan din tayong nagpapatayo ng tulay sa Oriental Mindoro. Suportado rin ng GMA Kapuso Foundation ang matayog na pangarap ng mga mag-aaral. Kaya sa taong 2023, 8 Kapuso classroom ang ating naipatayo. 2 naman sa Benguet ngayong 2024. Pinuntahan din natin ang mga kababayan nating nasa may hirap at malalayong lugar sa bansa para magbigay ng bag at school supplies. 120,000 na mag-aaral ang ating beneficiary sa ating unang hakbang sa Kinabukasan Project. May programang pangkalusugan din tayo at sa loob ng mahigit 1 taon, 8,428 na individual ang ating natulungan. Nakapagbigay tayo ng wheelchair, arm and hand prosthesis, salamin sa mata at pustiso. May libreng medical check-up din tayo. Sa ilalim naman ng ating Values Formation Program, 63,256 na katao ang ating napagsilbihan. Kabilang na riyan ang ating Give a Gift Ally sa Batang Pinoy Project, Kapuso Cancer Champions, at Kapuso ng Kalikasan, kung saan nagtatanim tayo ng mga puno. Nagsasagawa rin tayo ng bloodletting project katuwang ang Philippine Red Cross, kung saan nakakolekta tayo ng 8,653 blood bags. Mga kapuso, libo-libong kababayan natin ang naabot ng ating mga proyekto. At asahan po ninyo sa mga susunod pang buwan at taon, magpapatuloy po ang aming pagiging kapusong totoo. Mga kapuso, lahat ng ito ay naisakatuparan dahil sa ating pagtutulungan at pagbabayanihan. Kaya taus-puso po kami nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng aming sponsors, donors, partners, volunteers, at sa Kapuso Celebrities. Makakaasa po kayo na patuloy po sa paghahatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation para sa mga nangangailangan. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi galing sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang kuha kay Vice President Sara Duterte na palabas ng bansa noong kasagsagan ng superbagyong Karina at Habagat. Anya, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuna ng bise na lumipad noon papuntang Germany. Ayon kay Bautista, malamang daw ang video footage ng bise ay nanggaling sa mga pasahero. Noong nakaraang linggo, pinasaringan ng bise ang mga opisyal ng paliparan at sinabing ni hindi man lang daw nito iniimbestigahan ang pagsasapubliko ng video footage at iba pang anyay banta sa seguridad. Inilahad din ni Duterte na ang issue sa budget ang isa sa mahaba umanong listahan ng dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Ayon naman kay Budget Secretary Amina Pangandaman, mula noong 2023, tinaasan daw ang budget ng DepEd ngayong taon bilang pagsuporta sa matatag program. The best birthday present. Timing kasi sa kaarawan ni primetime queen Marian Rivera ang pagtanghal sa kanya bilang Best Actress sa Cinemalaya 2024 para sa pagganap niya bilang si Teacher Emmy sa Balota. Makichika kay Aubrey Carampel. For her spirited portrayal of public school teacher, teaching life and means to protect the sanctity of the mother. Marian Rivera. Isa si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa itinanghal na Best Actress sa Cinemalaya Independent Film Festival 2024 para sa kanyang pagganap bilang si Teacher Emmy sa pelikulang Balota na official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Katay ni Marian for Best Actress si Gabby Padilla para sa pelikulang Conobacio. Si Marian, emosyonal na tinanggap ang kanyang Balanghay Trophy. Sa lahat po ng bumubuo ng Cinemalaya, marami pong salamat sa inyo. To my GMA family, thank you. Direk Kip, umpisa pa lang ng shooting natin, ramdam ko ang 100% na pagtitiwala mo sa kakayaan ko kung paano ko i-arte si Teacher Emmy. So thank you, Direk Kip. Ang award natanggap ni Marian sa bisperas pa ng kanyang 40th birthday. Salamat po sa napakagandang regalo.
taus-puso po ako nagpapasalamat. Bukod sa award, thankful din si Marian sa naramdamang suporta para sa pelikulang sold out ang lahat ng screenings. Mahalaga sa akin yan, sinasabi ko nga, yung experience ko sa paggawa ng balota. At siguro sobrang special pa nito dahil nandito yung asawa ko, katabi ko, habang binanggit yung pangalan ko. Yung fulfillment talaga bilang isang artist, naramdaman ko talaga sa tuwing umuwi siya after every shooting day. Kasi dahil sa pelikulang yan, she was able to express, di ba, kumbaga yung mga feelings, emotions, pero higit sa lahat na pakita niya yung talent niya. Kinilala rin sa awards night ang iba pang pelikula, gaya ng Tumandok na Hakot Awards at hinirang na Best Full-Length Film. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi babawasan ang mga holiday sa bansa, bagkus ay lilimitahan lamang ito para hindi na madagdagan pa. Pinulsukan namin ng mga empleyado at negosyante ang boses nila sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sa tala ni Senate President Cheese Escudero, mahigit isang buwan na raw ang kabuuang bilang ng mga araw na idineklarang holiday sa buong bansa. Kaya nga raw hanggat maaari, huwag na itong madagdagan pa. Walang issue sa holiday. Ang polisiya ng Senado, huwag nang dagdagan yung mga holiday natin ngayon dahil sobrang dami na, pero wala kaming balak bawasan. Sinabi na namin, napakahabang kwento yan at hindi aabot sa kongresong yan ito. Ang punteriya raw ng Senado ang mga panukalang dagdag holiday sa mga munisipalidad. There's at least one holiday per municipality. We're granting holidays in provinces that don't have a holiday yet. Ito yung maliwanag na ebidensya na huwag nang dagdagan pero huwag bawasan. Ang pag-aaral ng Senado sa mga holiday ay kasunod ng rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakakaapekto sa productivity ang anyay masyadong maraming non-working holiday. Pag napakarami pong holiday, siyempre, ang ibig sabihin yan, kung magtatrabaho po ang manggagawa, may karagdagang premium pay. Dapat po talaga mabalance. Kung napakarami pong holidays, bukod po sa national holiday, ay meron pang mga local holidays. Bahagi yan ang tinitignan ng mga investors or potential investors. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, sa mga business conferences, mga business lagi meron lumalabas sa manifesto, let's nationalize this holiday. Kasi even yung mga investors na turn off sa atin pagka napag-uusapan yung holidays, ganun karami sa inyo, tataka sila. hati naman ng mga empleyado at negosyante na aming pinulsuhan. As a business owner, medyo pabor din sa akin yun kasi totoo naman din, ang laki nag-increase yung salary, tapos ang dami pang mga holidays, pero yung benta, 'di ba, hindi ganun kalaki. Mahalaga po siya kasi parang dagdag kitaan din po siya, pero pwede rin naman natin sabihin na pwede kong siyang gawing pahinga, pero ngayon sa aspeto ng buhay ko ngayon, mas kailangan ko magtrabaho kasi may mga kailangan kaming mga bayaran na gastusin, lalo na yung kapatid ko ngayon may operasyon ngayong araw mismo. Ano rin sa amin yun, parang double pay din sa amin. Saka kung kaya naman po namin pumasok ng holiday, why not po, di ba? Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Para sa ilang netizen, insensitive ang ideyang limitahan ang holidays lalo't sa mga ganitong panahon na lamang daw nakakabawi ang ilan para makasama ang pamilya. Malaking tulong din daw ang holiday para sa mga empleyado lalo kung double pay. Hirit naman ng iba, mas maraming problema ang bansa na dapat unahin kumpara sa paglilimita sa holiday. Suwestyon nila, pagtuunan ng umento sa sahod, pagpapababa ng presyo ng bilihin at pagbawas sa mga Pilipinong walang makain o matirhan. Thumbs up naman para sa netizen na ito na ang suwestyon dahil nagiging unproductive raw mga tao. Mas mapapabutian niya kung gawing working holidays na lamang ang mga ito na may dagdag na bayad sa mga manggagawa. Kwento naman ng ilan, may holiday man o wala, may ilang pa ring manggagawang kailangan pumasok sa trabaho at magbigay serbisyo. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Binigyan din ni PNP Chief General Romel Marbil ang pangangalaga sa karapatang pantao sa gitna ng anyay recalibrated o binagong kampanya kontra droga ng gobyerno. Nakatutok si Rafi Kima. Ito po dun sa ating recalibrated na drug war.
ang unang-una nating iintindihin pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Yan ang kautusan ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga pulis sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony sa Campo Crame kanina. Ang mga sangkot sa droga, meron pa raw pag-asa. Ito po tayo, habang nandito po tayo sa bansa natin, nandito po kayo sa Pilipinas, alalahanan nyo, lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Let us preserve, let us respect. Nandito po tayo, we are called law enforcers, then we enforce the law in a proper order. Ang pahayag na ito welcome daw sa mga human rights advocate. Pero si Atty. Shel Jokno, na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, nakukulangan sa sinabi ng hepe ng PNP. May mga kautusan pa raw kasi sa PNP mula sa nakaraang administrasyon na hindi pa pinapawalang bisa hanggang ngayon. At kung seryoso daw talaga ang PNP sa kanilang pahayag, marami pa raw silang pwedeng gawin para patunayan ito. Maganda sana kung lahat ng anti-drug operations ay kasama na yung requirement na may body-worn cameras. Second, na lahat ng requirements ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act pagdating sa mga buy-bust operations at iba't ibang mga anti-drug operations ay talagang ipatupad nila ng husto. Dati nang tinukoy sa isang resolusyon ng Korte Suprema na may mahigit 20,000 na napatay sa unang 17 buwan ng war on drugs na iniulat sa Year-End Accomplishment Report ng Duterte Administration noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nagpasaklolo na po sa Senado ang mga pamilya ng 2 OFW sa Saudi Arabia na nasawi noong Hulyo. Bago kasi ang kanilang pagkamatay, ilang beses umanong nagsumbong ang mga biktima ng pangmamaltrato mula sa kanilang mga amo. At nakatutok si Mark Salazar. Sa Senado na humingi ng tulong ang mga kaanak ni na Jelyn Arguzon at Riolyn Saison, 2 OFW na namatay kamakailan sa Saudi Arabia. Gustong mabigyan linaw ng mga kaanak ang tunay na sinapit ng dalawa. Sa kaso ni Jelyn, June 16 siya na-deploy sa Saudi Arabia pero 1 linggo pa lang, nagsumbong na raw ito sa asawa ng maltreatment. Nung pagkalipat po niya dun sa ibang bahay po, yun po sinabi po niya na kinuha daw po yung passport niya. Yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya masama raw po ugali ng yung mga bata. Mula June 28, hindi na raw makontak si Jelyn ng kanyang pamilya. Kaya dumulog sila sa recruitment agency. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. at naniwala naman kayo. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO. Lumapit din ang pamilya sa OWA July 19. Nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kaagad yung si agency sa kanila. July 20, saka sinabing patay na si Jelyn Arguzon dahil sa cardiac arrest. Huling ulat as of this morning, Mr. Senator, ang resulta ng autopsy ni Jelyn ay natural death ang lumabas. Hindi po natin tinatanggap ito kaya't ang next course of action is an autopsy here in the Philippines. Meron po ako ring ulat tungkol sa mga nakatanaw ng katawan ni Jelyn at buong-buo ang kanyang katawan. Therefore, an autopsy in the Philippines is very, very feasible through the NBI, National Bureau of Investigation. July 15 naman huling nakausap ng asawa si Riolyn Saison. Lagi po sinalak yung pinto. July 16, inulat ding namatay si Riolyn sa natural death na hindi raw pinaniniwalaan ng pamilya. Kapwa suspendido ang lisensya ng recruitment agencies nila Jelyn at Riolyn. Magsasagawa raw ng sariling autopsy ang NBI sa oras na makauwi na ang labi ng 2 OFW. Sa oras na may makuhang ebidensya, ang Department of Foreign Affairs naman ang hihiling sa Saudi government. Nakasuhan ang employer ni Jelyn Arguzon at Riolyn Saison. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar.
Nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. May official fandom name na ang fans ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Meet the Diamantes. Si Julie mismo ang namili niyan dahil just like diamonds, very precious and valuable sila sa singer. Fire orange naman ang kanilang official fandom color para sa nagliliyab at nag-aalab na pagmamahal ni Julie. Baby Gio is here! Sa isang IG post, nagbahagi ng ilang pics si kapuso mommy Sheena Halili ng kanyang healthy newborn. Congratulations, Sheena! It's a beautiful day to be a My Day dahil February next year na nakaset ang concert ng K-pop band na Day 6 sa Pilipinas. Para yan sa kanilang Forever Young World Tour. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.